Ang Monarch, Legacy of Monsters Season 1 Episodes 1 to 10 ang mapapanood nyong astig na Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Sa mga nakapanood na ng Episodes 1 to 4 ay maaari kayong magsimulang manood sa gitna ng video. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa Kazakhstan noong 1959, ang mag-asawang scientist ng Monarch na sina Billy at Keiko Randa kasama ang sundalong si Lieutenant Li Shou ay nagtungo sa isang radioactive na lokasyon. Nagsuot ng mga gas mask ang tatlo pero ayon sa isang bata ay kasinungalingan ang kontaminasyon sa lugar na iyon upang tumigil sa pagpunta roon ng mga tagalabas. Ilang saglit ay nakita ni Keiko sa di kalayuan ang isang wasak na power plant at pagdating nila sa lugar ay agad na nagset sila ng mga bomba sa paligid. Nang pinasabog ni Shou ang mga bomba ay nakadetect sila ng napakalakas na radiation sa ilalim ng lupa at biglang nag-crack ang ilang wasak na infrastruktura ng power plant. Maya-maya pagpasok ng grupo sa isang gusali ay nakita nila sa baba ang napakaraming itlog na posibleng galing sa isang dambuhalang nilalang. Hindi naman nagatubili sina Keiko na bumaba papunta sa mga itlog upang kumuha ng mga sample. Ngunit biglang lumindol ng malakas at naglabasan ang mga insectoids mula sa mga itlog. Nagmadaling umakyat sina Keiko at Shou papunta sa taas ngunit naabutan ang scientist ng napakaraming insectoids. Subalit dahil sa sobrang bigat ay nabitawan ni Billy ang lubid ni Keiko na kinahulog ng babae sa mga insectoids. Sa Skull Island noong 1973, aksidenteng bumagsak sa isla ang isang helicopter ng Monarch at si Billy Randa ay sinabi sa recording video niya na mag-iiwan siya ng legacy para sa future. Ngunit biglang nahulog ni Bill ang kamera niya nang hinabol siya ng isang mother long legs hanggang sa mapunta siya sa dulo ng bangin. Napilitang itapo ni Billy sa dagat ang backpack niya pero mabilis na lumabas sa lupa ang isang mantle claw at inatake nito ang mother legs. Kalaunan ay bumagsak ang dalawang halimaw sa dagat at patuloy na naanod ng alon ang backpack ni Billy. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa taong 2013 sa karagatan ng Japan ay nagkataong napasama ang backpack ni Billy sa mga nahuling isda ng mga Hapones. Sa taong 2014 kung kailan biglang nagpakita ang Godzilla sa San Francisco, pilit na lumabas si Kate Randa ng school bus at tinulungan niyang makalabas ang ilang estudyante niya sa sasakyan ngunit pagbagsak ng debris mula kay Godzilla ay mabilis na nahulog ang bus mula sa bridge. Makalipas ang ilang araw ay habang nasa evacuation camp si Kate ay nagmadaling nilapitan siya ng ama niyang si Hiroshi. Pagkatapos ay binigyan ni Hiroshi si Kate ng mga bus passes para sa kanila ng ina niya at malungkot na sinabing hindi siya maaaring sumama sa kanila. Sa taong 2015, nagtungo si Kate sa Tokyo, Japan upang pumunta sa apartment ni Hiroshi matapos nitong mamatay nakaraan. Gamit ang mga susi ni Hiroshi ay nakapasok si Kate sa apartment ngunit laking gulat na makita ng babae roon ang mag-inang hindi niya kilala. Ang binata pala ay si Kentaro na anak rin ng ama ni Kate at labis na nagtaka ang babae kung sino sa mga ina nila ang unang naging karelasyon ng ama nila. Pagkatapos ay iniwan ni Kate kina Kentaro ang mga susi ni Hiroshi bago mabigat ang kalooban na umalis ng apartment. Subalit habang naglalakad si Kate sa labas ay biglang tumunog ang sirena ng buong syudad dahil nagpakita uli roon si Godzilla at habang nagpapanik ang lahat ay tinulungan siya ni Kentaro papunta sa evacuation area. Makalipas ang matagal na paghihintay ni Kate ay inanunsyo ng gobyerno na ligtas na muli ang syudad mula kay Godzilla. Ilang saglit ay naisipan ni Kentaro na dalhin si Kate sa dating opisina ng ama nila pero mula sa likod ng mapa ay nakita nila sa pader ang isang nakatagong vault.
Gamit naman ang mga petsa ng kaarawan nila ni Kentaro ay nabuksan ni Kate ang vault at nakita niya sa loob ang backpack ni Billy Randa. Naglalaman ang bag ng mga makalumang data storage at naisipan ni Kentaro na magpatulong sa ex-girlfriend niyang si May patungkol sa mga storage. Pero kahit mabigat ang kalooban ni May dahil sa hindi pagpaparamdam sa kanya ng ilang buwan ni Kentaro ay pumayag siyang tulungan sila. Pagkatapos ay dinala ni May sina Kentaro sa apartment niya at kahit encrypted ang mga data storage ay nagawa niyang ma-hack ang mga ito. Subalit mabilis na na-detect ni Tim ng Monarch ang pag-hack ni May mula sa Tokyo. Kalaunan ay nasabi ni Kate na malaki ang posibilidad na nagtatrabaho ang ama nila sa Monarch. Natanong naman ni Kentaro kung kasama ba ni Kate ang ama nila bago ito mamatay. Kinuwento ni Kate na tinawagan siya noon ng mga pulis ng Alaska na biglang nawala sa gitna ng bagyo ang sinasakyang eroplano ng ama niya ngunit hindi nila mahanap ang pinagbagsakan ng aircraft. Hindi nagtagal ay nakita ni Kate sa files ng data storage ang litrato ng lola niyang si Keiko na nasa bakas ng paa ng isang higanteng halimaw. Kinabukasan ay bago pumasok si Kentaro sa trabaho ay naisipan niyang bumalik sa dating opisina ng ama niya. Gamit naman ang mga susi ni Hiroshi ay nabuksan ni Kentaro ang isang drawer na naglalaman ng files ni Colonel Lee Shaw na kasalukuyang nasa isang senior home pati na ang isang makalumang film. Pagsapit ng gabi ay pag-uwi ni Kentaro ay nadatnan niya ang ina niyang si Emiko na tumitingin sa mga lumang litrato nila ni Hiroshi. Pagkatapos ay nakita ni Kentaro rito ang litrato ni Lieutenant Shaw at nasabi ni Emiko na ang lalaking iyon ang tinuturing tiyuhin ng ama niya noon. Sa kasalukuyang iyon ay habang papunta si Kate ng airport ay biglang nilapitan siya ni Tim. Sinabi ni Tim kay Kate na nagtatrabaho siya sa Monarch at nais niyang pag-usapan nila ang tungkol sa files. Nagdahilan naman si Kate na tatawag saglit sa ina niya sa labas pero binato ng babae ang cellphone niya kay Tim bago tumakbo. Ngunit mabilis na naharang si Kate ni Michelle Duval at sinakay siya sa kotse nila. Pagkatapos ay pinagsuot ni Tim si Kate ng itim na hood subalit dahil sa labis na panic ay nasipa ng babae si Duval at biglang naaksidente ang kotse sa gitna ng daan. Pinilit ni Kate na lumabas ng sasakyan at tumakbo siya palayo kina Tim. Kalaunan ay nireport ni Kate sa mga pulis ang pagkidnap sa kanya ngunit dahil naiwan ng babae sa kotse ang passport niya ay inakala ng pulis na lasing siya at inis na umalis siya ng police station. Maya-maya ay nagtungo si Kate sa apartment ni May ngunit napansin niyang nag-iimbestiga na sa loob sina Tim at palihim na hinili siya ni May palabas ng gusali. Hindi nagtagal ay puwersahang pumasok rin sina Tim sa apartment ni Kentaro at pinilit sila ni Duval na ibigay sa kanila ang mga files. Pero binigay ni Emiko kay Kentaro ang litrato ni Shaw at nagdahilan ng binata na kukunin niya ang mga files sa kwarto niya. Pagkatapos ay nagmadaling tumakas si Kentaro ng apartment at hindi siya naabutan ni Duval. Maya-maya ay nag-regroup ang tatlo sa daan at naisipan ni Kentaro na pumunta sila sa isang senior home upang bisitahin si Colonel Lee Shaw. Nang nagpakilala sina Kentaro kay Lee ay labis na natuwa ang matanda na makita ang mga anak ni Hiroshi. Agad na pinunta ni Shaw sina Kentaro sa hardin at tinanong ni Kate kung may ideya ba siya sa pagkawala ng ama nila. Pero binunyag ni Shaw na kinulong siya ng Monarch sa pasilidad na yun bago niya tanggalin ang monitor sa paa. Sinabi pa ni Shaw na nais niyang tumakas roon upang tulungan ang tatlo na mahanap si Hiroshi dahil tinuturing na niyang anak ito at hindi isang pamangkin. Nang nagsimulang mag-alarm ang buong pasilidad ay nagmadaling sumakay ang grupo sa nirentahang van ni Kentaro. Pero dahil agad na naharang sila ng mga bantay ay minaneho ni Shaw ng sobrang bilis ang van sa mga istruktura ng pasilidad hanggang sa magawa nilang makalabas roon. Maya-maya ay nagawang may sakay ni Shaw ang van sa isang cargo ship at pinakita ni May sa kanila na nakagawa pala siya ng kopya ng mga lumang files ng Monarch. Binunyag naman ni Shaw kina Kate na ang Monarch ay family business nila. Kalaunan ay napagdesisyonan ni Kentaro na itapon sa dagat ang mga files ng Monarch. Sa Manila, Philippines noong 1952, ang isang colonel ay inatasan si Lieutenant Lee Shaw na magbantay at magprotekta sa isang Japanese scientist. Makalipas ang ilang araw ay pagdating ni Shaw sa Mindanao ay nakaharap niya roon si Dr. Keiko Miura. Habang nagmamaneho ay pinaliwanag ni Keiko na ang isang aircraft ng militar ay nakadetect ng radiation sa karagatan ng Pilipinas at nandoon sila upang mag-imbestiga. Ilang saglit nang hinahanda na ni Dr. Keiko ang mga equipment nila ay biglang lumapit sa kanila ang American Navy veterinarian na si Dr. Billy Randa. Pero agad na napansin ng lalaki na hinahanap rin ni Keiko ang radiation sa lugar na yun. Pagkatapos ay nasabi ni Billy sa dalawa ang tungkol sa paniniwala ng mga lokal roon sa isang dragon na lumilikha ng mga bakas ng apoy sa kalangitan pero sa tingin niya ay isa itong radiation at yun ang dapat nilang sundan. Napagdesisyonan naman ni Keiko na isama si Billy sa operasyon nila ngunit mariin na tumanggi si Shaw at napilitan ng scientist na pabalikin na lang ang lieutenant sa base nila. Agad na sinimulan ni Keiko at Billy ang paghanap sa radiation at pinakita ng lalaki sa scientist ang nailista niyang bakas ng radiation sa kalangitan mula sa kwento ng mga lokal.
Pero napansin ni Keiko na pareho yun sa bakas ng radiation na nadetect ng aircraft ng militar. Pagkatapos ay sinundan ng dalawa ang direksyon ng radiation hanggang sa makita nila ang abandonadong barko ng militar na ang USS Loton. Pinaliwanag ni Billy na lumubog ang barkong yon noong 1943 sa Pearl Harbor, ngunit nakakapagtakang napunta ito sa kagubatan ng Pilipinas. Pagpasok ng dalawa sa loob ay nahanap ni Billy roon ang mga lumang gamit niya at binunyag niya kay Keiko na siya ang nag-iisang nakasurvive noon sa paglubog ng barko. Samantala si Lee ay laking gulat na makita ang kakaibang radiation sa kalangitan at agad na bumalik siya kina Dr. Keiko. Sa patuloy naman na pag-iimbestiga ni Billy sa lumubog na barko ay biglang tumambad sa kanila ang mga labi ng mga crew na nababalot ng kakaibang malapot na likido. Ngunit nang sinubukan ng dalawang lumabas ay nabalot na rin ng malapot na likido ang daan at dumaan sila sa kabilang direksyon. Subalit biglang inatake si Billy ng isang higanteng halimaw mula sa labas at naipit siya ng bakal na debris. Kalaunan ay nakarating sa barko si Lee at kahit inaatake rin ng dambuhalang nilalang ay pilit na lumapit siya sa dalawa at tinulungan niya si Billy na makaalis sa debris. Paglabas naman nila sa abandonadong barko ay kamuntikan na sila nitong mabagsakan at biglang lumabas rito ang dambuhalang Iron Dragon. Bagaman sinubukan sina Keiko na atakihin uli ng higanteng halimaw ay labis na namangha silang makita ito sa di kalayuan. Makalipas ang 2 taon noong 1954, matapos maitayo ni Dr. Keiko ang kumpanya nila na ang Monarch ay sinabi ni Shaw sa dalawa na dahil kailangan nila ng pondo para sa research nila ay inimbitahan niya si General Puckett sa Monarch facility nila. Pagpasok sa loob ay pinakita ng tatlo sa general ang napakalaking bakas ng paa ng isang higanteng halimaw na natagpuan nila sa Indonesia. Ngunit dahil napakamapanganib ng nilalang sa seguridad ng bansa at dahil kumakain ito ng radiation ay nag-request sila ng 150 pounds ng uranium kina General Puckett upang mapalabas nila ang halimaw. Agad na sumang-ayon naman ang general sa tatlo bago ito umalis ng pasilidad na labis na kinatuwa nila. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo sina Lee sa isla ng Bikini Atoll subalit nakita nilang nag-set roon sina General Puckett ng isang missile na gawa sa uranium upang mapuksa ang higanteng nilalang. Nasabi ng general kay Lee na dahil napakamapanganib ng halimaw ay dapat nilang tapusin agad ito at hindi pag-aralan. Makalipas ang ilang oras ay matapos ang matagal na paghihintay ng mga sundalo ay nagpakita nga ang higanteng Godzilla sa isla na labis na kinamangha ni Keiko. Nang tumapat ang dambuhalang nilalang sa uranium missile ni General Puckett sa gitna ng isla upang kainin ay agad na pinasabog ito ng mga sundalo sa harap ng halimaw. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ay inakala ng lahat na napatay nila ang Godzilla. Kalaunan pagbalik ni Keiko sa pasilidad nila ay sinabi sa kanila ni Shaw na nais ng gobyerno na magpondo ng napakalaking halaga sa research nila. Napagplanuhan naman ni Billy na mabalaan ang buong mundo sa mga higanteng halimaw. Pero nasabi ni Keiko na hindi dapat nila sabihin sa gobyerno ang lahat ng nalalaman nila na sinang-ayunan ni Shaw. Sa pagbalik ng istorya sa taong 2015 ay makalipas ang ilang araw ay nakarating sina Shaw sa Pohang, North Korea. Ngunit dahil wala silang may pakitang passport ay plano silang dakpin ng isang sundalo. Pero ang kaibigang sundalo ni Shaw na si Duho ay kinulong sa van ang kasamahan niya at sinakay ang grupo sa kotse nito. Maya-maya ay sinakay ni Duho sina Shaw sa eroplano niya upang makarating sila ng Alaska. Ilang saglit ay habang nasa biyahe na ang grupo ay dahil naalala ni Kate na papunta ang ama niya noon sa Barrow, Alaska ay napagpasyahan ni Shaw na doon sila magpupunta. Makalipas ang ilang oras ay biglang tinamaan ng matinding hangin ang eroplano nila at agad na piniloto ni Shaw ang aircraft hanggang sa ligtas na maibaba niya ang sasakyan sa isang bundok ng Barrow, Alaska. Sa paglalakad naman ng grupo sa bundok ay nahanap nila sa daan ang nawasak na eroplano ni Hiroshi. Pagkatapos ay nakita nila sa di kalayuan ang isang tent at mula sa sulat ni Hiroshi sa isang mapa roon ay nalaman ni Kate na nakasurvive pala ang ama nila. Subalit si Duho ay napansin ang lubid sa daan na senyales na ligtas na nakababa pala ang eroplano ni Hiroshi at nakita niyang inatake ng halimaw ang aircraft. Nagmadaling sinabihan ni Duho sina Shaw na bumalik sa eroplano nila ngunit pagsakay ng lalaki rito ay biglang lumitaw sa ilalim ang isang napakalaking Frostwart. Winasak ng nilalang ang isang pakpak ng eroplano at bumuga ito ng malamig na hininga sa aircraft na kinayelo ng katawan ni Duho bago tuluyang wasakin ng halimaw ang aircraft ng grupo. Mabilis na tumakbo sina Shaw palayo sa Frostwart at nagtago sila sa isang kuweba. Maya-maya pag-alis ng halimaw sa lugar ay umalis na rin sa kuweba sina Shaw. Ilang saglit ay minungkahi sa grupo ni Kentaro na puntahan nila ang istruktura na nakita niya kanina bago bumaba ang eroplano nila sa bundok upang makahingi sila ng tulong sa mga lokal roon. Ngunit matapos ang mahabang paglalakad ng apat ay hindi nila makita ang istrukturang sinasabi ni Kentaro. Nang biglang nakita ni Kate ang nagliliwanag na bagay sa kabilang direksyon ay naisipan nilang puntahan ito.
Ngunit pinagpilitan ni Kentaro na hanapin pa rin ang building na nakita niya kanina at pinahintulutan siya ni Shaw na puntahan ito ng mag-isa. Samantala si Dr. Barnes ay habang nasa outpost niya ay napansing biglang may na-detect na kakaibang radiation ang isang lumang device niya. Kalaunan ay ni-report ni Barnes kina Monarch Deputy Director Verdugo na ang makalumang device sa outpost niya ay nakadetect ng sobrang kakaibang gamma radiation sa Alaska na kadalasang lumilitaw lang sa isang black hole. Ngunit huli silang nakadetect ng ganitong radiation ay noong araw bago lumitaw si Godzilla o noong G-Day. Pagsapit ng gabi ay pilit na naglakad si Kentaro sa kabundukan ng Alaska kahit pa mas lumamig na ang klima ngunit hindi nagtagal ay bumagsak siya sa labis na panghihina. Pero ilang saglit lang ay narinig ni Kentaro ang boses ng ama niya at biglang nakita niya si Hiroshi na lumagpas sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Kentaro ang mga pinagtasahan ng lapis sa daan at sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong oil plant. Pagpasok sa loob ay naalala ni Kentaro na madalas na nagtatasa si Hiroshi ng lapis at nakita niya roon ang isang communication system. Nang narinig naman ni Kentaro ang static sound sa isang telepono ay agad na kinuha niya ito. Samantala sina Shaw ay binuhos ang natitirang lakas sa paglalakad ngunit napansin nilang bumalik lang sila sa direksyon ng tent ni Hiroshi. Dahil labis na nanghihina na rin si May ay hiniga siya ni Kate sa tent ni Hiroshi ngunit mula sa ilalim ng lupa ay biglang lumapit sa kanila ang Frostbark. Paglayo ng tatlo sa tent ay nilamon ng Frostbark ang mga kagamitan nila at hinigop ng halimaw ang apoy ng bonfire. Agad na na-realize ni Shaw na naa-attract pala sa apoy ang Frostbark katulad ng pag-attract nito sa engine ng eroplano nila. Nagmadaling sinimula ni Shaw na lumikha ng malaking bonfire gamit ang mga parte ng eroplano. Ngunit nang naisipan ni Shaw na sunugin ang labi ni Duho ay biglang lumitaw ang Frostbark sa ilalim ng lupa. Mabilis na tumakbo si Kate palayo sa Frostbark at nang naabutan si May ng halimaw ay ginawa nitong yelo ang bag niya. Pero si Shaw ay agad na lumikha ng pagsabog at hinigop ng Frostbark ang mga apoy sa palagid. Pagkatapos ay lumapit sa grupo ang isang helicopter na sinasakyan pala ni Kentaro at sinakay niya rito ang tatlo. Bago naman sila makalipad ay kamuntika na silang maabutan ng higanteng halimaw at nakita ni Shaw ang malakas na radiation mula sa butas na nalikha ng nilalang. Ilang saglit ay pinaliwanag ni Kentaro kina Kate na mula sa communication system ng oil plant ay nakahingi siya ng tulong at nalaman niya rin roon na nakasurvive ang ama nila. Subalit pagbaba ng helicopter sa isang Monarch outpost ay laking gulat ng grupo na biglang sinalubong sila roon ni Tim. Maya-maya ay kinulong sina Kate, Kentaro at Shaw ni Deputy Director Verdugo sa magkakahiwalay na mga concrete na selda. Habang si May na nagpapagaling sa isang kama ay nilapitan ni Duval at sinabing alam nila ang isa pang pagkatao niya bilang si Lyra Mateo. Pero sa tingin ni Duval ay matutulungan nila ang isa't isa at nag-iwan siya ng calling card sa table ni May. Hindi nagtagal ay dahil walang makuhang impormasyon sina Duval kina Kentaro ay napagpasyahan nilang palayain ang tatlo at magmatsyag sa susunod na plano nila. Pero si Verdugo ay may ibang plano kay Shaw. Ilang saglit ay habang ini-interrogate ng Deputy Director si Shaw ay labis na nagtaka si Duval kung bakit hindi mukhang 90 years old si Shaw gayong noong 1950s pa siya nagtatrabaho sa Monarch. Nasabi ni Tim na ang alam lang niya ay dahil yun sa trahedyang naganap noon sa misyon ni Shaw. Makalipas ang ilang oras ay dinala ni Tim sina Kate sa airport ng Nome, Alaska at binigyan niya ang tatlo ng mga bagong passport, cellphone at pera. Pagkatapos ay inis na sinabi ni Tim kina Kentaro na dapat na magising silang hindi tama ang ginagawa nila at maswerteng niligtas nila sila at pinauwi. Pagpasok ng tatlo sa airport ay naisipan ni May na bumalik ng Tokyo pero nasabi ni Kate na kailangan niyang manatili sa kanila dahil posibleng tugisin uli siya ng Monarch nang dahil sa pagkopya niya sa files. Pagkatapos ay minungkahi ni Kate na magtungo sila sa isa pang opisina ni Hiroshi sa San Francisco dahil posibleng makakuha sila roon ng impormasyon kung nasaan ang ama nila. Makalipas ang ilang oras ay pagdating ng tatlo sa airport ng Oakland ay lumapit sa kanila ang kaibigan ng ina ni Kate na si James at sinakay sila ng lalaki sa truck nito. Kalaunan ay pagbaba ng grupo sa tapat ng bahay ni Kate ay binunyag ng babae sa ina niyang si Caroline na si Kentaro ang anak ng ama niya sa ibang babae na labis na kinagulat ng ina. Agad na pinasok ni Kate sa silid niya sina Kentaro habang si Caroline ay naluluha sa nalaman. Pero na-realize ni Kate na pinilit pala siya ng ina niyang magpunta sa Tokyo dahil sa hinala nitong may kalaguyo ang ama niya. Pagkatapos ay nasabi ni Kate sa ina na plano nilang magtungo sa dating opisina ng ama niya sa San Francisco. Pero dahil ayon kay Caroline ay ipinagbabawal na ang mga sibilyan na makapasok sa nawasak na parte ng San Francisco ay kasama si James ay tinulungan ng ina ang tatlo na makapasok sa lugar.
Sa paglalakad naman ni Kate sa abandonadong parte ng syudad o ang Red Zone ay biglang nakita sila ng grupo ng mga sundalo at nagmadali silang nagtago sa isang wasak na istasyon ng tren. Pagpunta ng mga sundalo sa istasyon ay nahanap nila ang iba pang sibilyan na nagtatago roon at ang mga ito ang hinabol nila. Nagmadali namang tinahak ni Kentaro ang makitid na daan na puno ng malalaking debris at sinundan nila ang isang pusa upang makalabas sa kabilang parte ng istasyon. Nakita nila roon ang gusali kung saan nagtrabaho noon ang ama nila ni Kate at pagpasok sa loob ay agad na pinuntahan ng tatlo ang dating opisina ni Hiroshi. Naisipan naman ni Kentaro na tanggalin ang mapa sa pader ngunit walang nakatagong vault rito. Pero si Kate ay kinumpara ang mapa ni Hiroshi sa mapa mula sa files ng Monarch at si Kentaro ay binutas sa papel ang mga marka rito. Pagkatapos ay gamit ang liwanag ng araw ay tinugma ni Kentaro ang mga butas sa mapa ng ama at nalaman nilang nagtungo si Hiroshi mula sa San Francisco papuntang Alaska at sa Africa. Nagmadali namang dinala ni May ang mapa at bumalik sila kina Caroline. Pagbaba ni Kate sa tapat ng bahay nila ay binunyag niya sa ina na hindi namatay ang ama niya sa Alaska at nagtatrabaho ito sa Monarch. Samantala si May ay pumunta sa isang tabi at nagpatulong siya kay Doval na makauwi kapalit ng ipapagawa nito sa kanya. Noong 1955, si Lee Shaw na isa ng military captain ay kasama si Dr. Keiko Miura ay dumalo sa American Military Party ni General Puckett bilang pasasalamat sa pagpondo ng mga ito sa Project Monarch nila. Nasabi naman ng general na mas makakabuting ipagpatuloy ni Shaw ang karir niya sa militar. Pero maya-maya habang nasa isang tabi ay tila nagkakapalagayan na ng loob sina Shaw at Keiko. Ngunit kalaunan ay biglang nakatanggap si Shaw ng mensahe mula kay Billy. Maya-maya pagbalik ni Keiko sa naitayong Monarch headquarter nila ay sinabi ni Billy sa dalawa na nakadetect siya ng kakaibang radiation signal sa Japan na katulad ng nadetect nila sa USS Loton. Pagkatapos ay napagplanuhan ni Billy at Keiko na magtungo sa Japan. Makalipas ang ilang araw ay nakarating sina Keiko at Billy sa Hatiruma Island, Japan upang harapin si Dr. Suzuki. Nasabi ni Suzuki sa dalawa na nakalikha siya ng gamma radiation simulator device upang makontak ang mga halimaw na kinamangha ni Billy. Samantala si Shaw ay bumisita sa bahay ni General Puckett upang sabihin sa general na buo na ang desisyon niyang ipagpatuloy ang pagpapatakbo sa Monarch at itigil ang karir niya sa militar. Sa sunod na araw ay nang sinubukan na ni Billy ang gamma radiation simulator device ni Suzuki sa dagat ay nagmadaling nagtungo rin roon si Shaw. Pagkatapos ay inamin ni Shaw kay Keiko na tinigil niya ang karir niya sa militar para sa kanya at sa Monarch at nagkahalikan silang dalawa. Ngunit nasabi ni Keiko na hindi dapat maging sila dahil posibleng hindi nila mapatakbo ng maayos ang Monarch. Ilang saglit ay napansin ni Keiko na biglang tumigil ang device ni Suzuki at agad na niligtas ni Shaw ang scientist bago siya matamaan sa pagtalsik ng device. Pagkatapos ay nagpakita sa harap ng grupo ang higanteng Godzilla na kinagulat ni Shaw na malamang hindi pala nila ito napatay noon. Sa sunod na araw ay planong sabihin ni Shaw kay General Puckett na buhay si Godzilla kahit pa hindi sang-ayon sina Keiko dahil kailangan nilang mag-report sa general tungkol sa pagpunta nila sa Japan. Subalit pagbalik ng tatlo sa Monarch headquarter ay sinabi sa kanila ni Lieutenant Hatch na dahil sa pagkawala ni Shaw ay inatasan siya ni General Puckett na mga siwa sa proyekto nila. Sa taong 2015 kung kailan ililipat si Shaw ng kulungan ay pinahinto ni Doval ang truck at mabilis na pinatumba ng babae ang dalawang security personnel ng Monarch. Pagkatapos ay tinanggal ni Doval ang gapos ni Shaw dahil nais niyang makipagtulungan sa kanya sa posibleng nalalapit na pangalawang G-Day. Sa sunod na araw ay laking gulat ni Kate na makita sina Shaw at Doval sa bahay nila. Pero pinaliwanag ni Shaw na nasa panig na nila si Doval dahil sa nalalapit na pag-atake muli ni Godzilla ng mas matindi pa. Malamang ay alam ni Hiroshi kung paano ito mapipigilan at may ideya si Shaw kung paano yun gagawin ng ama nila. Sa kasalukuyang iyon ay matapos malaman ni Deputy Director Verdugo na nagtungo sina Kate sa dating opisina ni Hiroshi sa San Francisco ay agad na nag-imbestiga sila rito. Pero mula sa mga butas ng pader ay nalaman ni Tim na kinuha ng grupo ang mapa roon at na-realize niyang plano nilang magtungo sa Africa upang hanapin si Hiroshi. Paglipas ng ilang araw ay gamit ang mapa ni Hiroshi ay nag-drive sina Shaw at ang grupo ni Kate sa Algerian Desert, Africa. Hindi nagtagal ay nagawang matunto ng grupo ang parte ng disyerto na nakamarka sa mapa ni Hiroshi at si Kentaro ay biglang nakita sa di kalayuan ng ama niya dala ang gamma radiation simulator device. Excited na tinawag ng magkapatid si Hiroshi subalit napansin ni Shaw na pinapaalis nito ng lugar ang grupo. Pagkatapos ay nagmadaling sumakay si Hiroshi ng truck niya at pagtakbo palayo ni Shaw ay biglang lumapit sa kanila ang helicopter ng Monarch na sakay ni Tim.
Ngunit mabilis na nag-crack ang lupang kinaroroonan ni Shaw at nang sinubukan nilang tumakbo ay gumulong sila pababa ng burol habang ang iba ay kamuntikang matamaan sa pagtalsik ng mga sasakyan nila. Kalaunan ay laking gulat na makita ng grupo na si Godzilla pala ang lumabas mula sa lupa ng disyerto at pagtayo ng dambuhalang nilalang ay aksidenteng natamaan nito ang helicopter ni na Team. Matapos naman sumigaw ni Godzilla ng napakalakas ay naglakad ito palayo ng Algerian desert. Pagkatapos ay sinabihan ni Colonel Shaw ang lahat na dala ang mapa ni Hiroshi ay susundan nila si Godzilla dahil plano niyang tulungan ito at hindi pigilan. Ngunit tumanggi sina Kate kay Shaw dahil nais lang nilang hanapin si Hiroshi at naglakad sila sa kabilang direksyon. Ilang saglit ay napagdesisyonan ni May na aminin kina Kate na upang hindi mabunyag ni Doval ang tunay na pagkatao niya at makabalik ng Japan ay binunyag niya rito kung nasaan sila. Ngunit nagalit si Kate kay May at patuloy na naglakad. Samantala si Tim ay makikitang nakasurvive mula sa pag-crash ng helicopter nila. Maya-maya pagdating ng tatlo sa Tindouf Algeria Airport ay pumasok si May sa palikuran ngunit biglang may dalawang lalaking dumukot sa babae at sinakay siya sa isang private plane. Kalaunan ay pinuntahan ni Kate si May sa palikuran ngunit kagamitan lang nito ang nakita nila roon. Maya-maya ay biglang nakita ni Kate si Tim na pumasok ng airport at inakala nilang ito ang dumukot kay May. Pero sa pakikipag-usap ng dalawa kay Tim ay nalaman nilang wala siyang alam sa pagdukot kay May o sa kasunduan nila ni Doval at napunta lang siya roon upang dakpin si Colonel Shaw. Nasabi naman ni Kate kay Tim na tutulungan nila siyang mahanap si Shaw kung tutulungan niya rin silang mahanap si May. Sumang-ayon si Tim sa magkapatid pero binunyag niyang nalaman nila nakaraan na hindi May ang pangalan nito kundi Cora. Sa sunod na eksena sa Fairbanks, Alaska Monarch Outpost kung saan kasalukuyang nagre-report si Dr. Barnes. Ilang saglit nang gumamit ng palikuran si Barnes ay biglang pumasok sa outpost sina Doval at Colonel Shaw kasama ng ilang armadong sundalo. Pagkatapos ay inanunsyo ni Shaw na sila na ang mangangasiwa ng outpost. Pero nakita ni Barnes ang grupo mula sa pinto at agad na napansin ni Doval na may tao sa pinto pero hindi nito nahanap si Barnes hanggang sa labas ng pasilidad. Kalaunan ay nagmadaling sinabi ni Dr. Barnes kay Deputy Director Verdugo ang pagsugod ni Shaw sa Fairbanks Outpost. Maya-maya ay nagtungo ang tatlo sa bahay ni Cora sa Seattle. Pagharap ni Tim sa mga kaanak ni Cora ay nagdahilan silang mga kaibigan sila ng babae sa isang manga group sa Japan. Ngunit nalaman ni Tim sa ina na 2 taon nang hindi umuwi roon si Cora. Paglabas naman ng tatlo ay nakita nilang lumabas rin ng bahay ang kapatid ni Cora na si Lyra. Pagkatapos ay napansin nilang sinusundan sila ni Lyra gamit ang kotse nito. Pagdating ni Tim sa isang parking building ay matapang na hinarap sila ni Lyra dahil inakala niyang mga tauhan sila ng AET. Agad na pinaliwanag ng magkapatid na mabubuting kaibigan sila ni Cora dahil mabuti rin siya sa kanila. Nang kumalma si Lyra ay kinuwento niya sa tatlo na nung nagtatrabaho si Cora sa AET o sa Applied Experimental Technologies ay ginamit ng boss niyang si Brenda ang nagawa niyang code sa sekretong project nila nang hindi niya alam. Isang araw ay palihim na sinira ni Cora ang system ng AET at agad na napansin ng mga katrabaho niya na siya ang may kagagawa nito. Kaya't mabilis na nag-impake si Cora at hiniram niya ang passport ni Lyra upang makapagtago sa ibang lugar. Samantala si Cora ay binalik sa gusali ng AET at galit na hinarap siya ni Brenda nang dahil sa pagbura niya ng research nila noon. Pero naalala ni Cora na ang code niya na nasa Cybernetic Neural Interface Unit project ng AET ay sinusubukan pala ng kumpanya sa mga unggoy upang makontrol ang pag-iisip ng mga ito. Maya-maya ay dahil nakontrol ng Monarch ang CCTV ng syudad ay nalaman ni Tim na pinasok si Cora sa AET building. Pagkatapos ay naisipan ni Tim na mag-send ng peking emergency message sa lahat ng tao na susugod uli ang Godzilla sa syudad upang makapasok ang tatlo ng gusali. Pero agad na napansin ni Brenda na peke ang message at nakita niyang planong iligtas ni Kate si Cora. Subalit dahil nadiskubre ni Brenda na naging involved si Cora sa mga aktibidad ng Monarch ay sinabihan siya nitong mag-espiya para sa AET upang malaman nila ang tungkol kay Godzilla at upang makontrol nila ang pag-iisip ng mga halimaw. Kundi ay ididemanda ng AET si Cora nang dahil sa ginawa niya sa kumpanya noon upang maipakulong nila siya. Ngunit pagdating ni Tim sa silid ay dahil sa pagtraidor ni Cora kina Kate nakaraan ay pinilit niyang paalisin sila ng gusali. Ilang saglit paglabas ni Tim ay mabilis na dinukot sila ng mga tauhan ni Verdugo pero nakipagkasundo rin si Kate sa Deputy Director na tutulungan nila ang Monarch na mahanap si Shaw kung tutulungan nila silang maibalik si Cora. Kalaunan ay tinawagan ni Verdugo si Brenda upang makipagkasundo rito at upang ibalik nila si Cora sa pamilya niya at itigil na ang pagdemanda sa kanya. Maya-maya ay nasabi ni Cora kina Kate na dahil nakipagkasundo ang Monarch sa AET ay kailangan pa rin nilang magtulungan sa paghahanap kay Shaw.
Pero nais niyang tawagin pa rin siyang May na Kate. Samantala ay dahil sa payo ni Tim na wag nang itago sa publiko ang mga operasyon nila ay humarap si Deputy Director Verdugo sa isang press conference. Binunyag ni Verdugo sa buong mundo na ang Monarch ay nakatuon sa pag-aaral ng mga massive unidentified terrestrial organisms o MUTO o mas kilalang ang mga Titans at isa na rito ang Godzilla. Dagdag pa ni Verdugo na ang misyon ng Monarch ay protektahan ang sangkatauhan mula sa mga Titan. Samantala si Brenda ay tinawagan ng boss niya at pinag-usapan nila ang pagbabago ng pangalan ng AET sa Apex Cybernetics. Maya-maya ay nagtungo ang grupo ni Colonel Shaw sa Barrow, Alaska at pinasabugan nila ng maraming beses ang malaking butas sa lupa kahit pa inaatake sila ng frostbark. Hanggang sa sumabog ang butas ng napakalakas at laking tuwa ni Shaw na naglaho na rito ang gamma radiation. Sa sunod na araw ay dinala ni Tim sina Kate sa napakalaking Monarch headquarter nila kung saan nakadetect ang mga scientist nila ng mga gamma radiation sa maraming lugar. Pagkatapos ay pinaliwanag ng Deputy Director sa tatlo na matapos magpasabog ni Shaw sa Alaska ay nawala na ang gamma radiation roon ngunit mas lumakas ang radiation sa ibang lugar. Kapag patuloy na ginawa iyon ni Shaw ay posibleng mangyari uli ang G-Day kaya't sa tulong ni Kate ay kailangan nilang mahanap ang Colonel. Sa kasalukuyang yun si Shaw at ang grupo niya ay papunta sa abandonadong power plant sa Kazakhstan. Kalaunan ay dahil na kay Shaw ang mapa ni Hiroshi ay naisipan ni Tim na ipunta ang tatlo sa basement o ang opisina niya upang maghanap sila roon ng impormasyon na konektado sa mapa. Hindi nagtagal ay nahanap ni Kate ang report ng aksidenteng pagkawala ni Keiko Rande sa Kazakhstan at nabasa niyang pinirmahan ni Shaw ang death benefit nito para kay Billy. Agad na sinabi ni Kate kay Verdugo na dahil sa tingin nilang in love si Shaw kay Keiko ay malaki ang posibilidad na papunta ang Colonel sa Kazakhstan kung saan nawala ang lola nila na kasalukuyang may matinding gamma radiation. Pero kahit mapanganib para kina Kate ang pagpunta sa Kazakhstan ay mabigat ang kalooban na pinayagan ni Verdugo ang grupo. Hindi nagtagal kasama ang ilang Monarch operatives ay natunto ni Kate ang abandonadong power plant sa Kazakhstan. Pagpasok sa loob ay nakakita ang grupo sa daan ng isang portal subalit mabilis na napalibutan sila ni Doval. Si Shaw naman ay kinausap si Kate sa isang silid upang ibunyag sa babae na nasa kabilang parte ng portal ang mundo ng mga Titan at nakapunta na siya roon dati. Nasabi pa ni Shaw na tama ang paniniwala ni Keiko noon na dapat na hindi nila patayin si Godzilla dahil nais lang nitong ibalik ang mga kauri niya sa mundo nila. Pero planong tulungan ni Shaw si Godzilla dahil isasarado niya ang lahat ng portal sa mundo. Nasabi ni Kate na ayon sa data ng Monarch ay posibleng mapalala ni Shaw ang sitwasyon pero nasagot ng Colonel na hindi yun isang data lang kundi isang paniniwala. Pagkatapos ay inactivate ni Shaw ang mga bomba na naset nila sa buong power plant ngunit habang lumilindol ang paligid ay biglang nahulog si May sa portal. Lumabas naman sa portal ang isang halimaw pero nabagsakan nito ng mga debris at hinila si Kate. Subalit nang hinawakan ni Shaw ang kamay ni Kate ay pareho silang nahulog sa portal hanggang sa malakas na sumabog ang mga bomba sa lugar at nagsarado ang portal. Sa taong 1955, nadismaya si Lieutenant Hatch sa report ni Keiko patungkol sa mga nakaraang aktibidad nila sa kabila ng malaking pondo na natatanggap nila. Nasabi pa ni Hatch na nais niyang malaman kung saang mga lugar nagtatago ang mga halimaw ngunit nang nagbigkas siya ng negatibo kay Keiko ay nasuntok siya ni Billy sa labis na galit. Dahil sa nagawa ni Billy ay pinunta sila ni Hatch sa basement pero na-realize ni Shaw na tutulungan lang sila ni General Puckett sa sitwasyon nila kung makakahanap uli sila ng Titan para sa kanila. Pagkatapos ay biglang naisip ni Shaw na gawan ni Billy at Keiko ang general ng mapa kung saan matatagpuan ang mga higanteng halimaw. Maya-maya ay habang pinagtutulungan ni Keiko at Billy ang paggawa sa mapa ay tila nagkakapalagayan na sila ng loob ngunit nagselos si Shaw sa kanila. Isang gabi ay habang ginagawa ni Billy ng mag-isa ang mapa ay napansin niya ang isang langgam na pumasok sa butas ng mapa at napunta ito sa kabilang parte. Excited na pumunta naman si Billy sa bahay ni Keiko upang sabihin sa babae na posibleng dahil hindi nila makita ang mga Titan ay naninirahan ang mga ito sa ilalim ng lupa o sa ibang dimensyon na nasa ilalim ng Earth. Namangha si Keiko sa teorya ni Billy pero biglang nagising ang anak niyang si Hiroshi at nagulat ang lalaki na may anak pala siya. Pinaliwanag ni Keiko na inilihim niya ang tungkol kay Hiroshi dahil posibleng mas madiskrimina siya ng mga tao hindi lang bilang isang Haponesa kundi isa ring biyudang ina. Pero nasabi ni Billy na palagi siyang nandoon para kay Keiko at hinawakan ng babae ang kamay niya. Kinabukasan ay hinarap ni Shaw si General Puckett ngunit nasabi ng general na dahil sa report ni Hatch ay napagdesisyonan niyang itigil na ang pagpondo sa Monarch. Pero binunyag ni Shaw kay Puckett na buhay pa rin si Godzilla dahil nakita nila ito sa Japan nakaraan at nagulat ang general sa nalaman.
Pagkatapos ay binigay ni Shaw kay Pocket ang mapa na naglalaman ng lokasyon ng mga Titan kabilang na ang lokasyon ni Godzilla. Nasabi pa ni Shaw na kapalit ng mapa ay patuloy na magpopondo ang gobyerno sa Monarch na sinang-ayunan ni Pocket. Sa taong 1962 sa Monarch Test Site, Kansas, mula nang mawala si Keiko sa Kazakhstan Power Plant ay sina Billy at Shaw ang naging mga guardian ng batang Hiroshi. Pagkatapos ay nag-iwan si Shaw kay Hiro ng pocket knife bilang alaala bago nila siya pansamantalang iwan sa lola nito at sinimulan nila ang kanilang Monarch Operation Hourglass. Pinaliwanag naman ni General Pocket sa isang senador na plano nilang galugarin ang ilalim ng lupa o ang mundo ng mga Titan upang mapag-aralan ang mga nilalang. Kalaunan si Shaw kasama ng iba pa ay sumakay sa kanilang Hourglass pod at habang nililinlang nina Dr. Suzuki na mapapunta sa malalim na butas nila ang isang Titan ay nagbukas rito ang portal. Pagkatapos ay ibinaba na ang pod ni Shaw sa butas papasok ng portal subalit hindi nagtagal ay biglang nawasak ang napakaraming mga bagay sa buong paligid. Habang nagmamalfunction ang pod ni Shaw ay mabilis na lumabas sa butas ang isang malakas na radiation at ang mga equipment ng Monarch ay umikot sa butas na tila isang buhawi. Pagtigil ng matinding trahedya ay natanong ni Pocket kay Billy kung anong nangyari ngunit wala siyang ideya. Kalaunan ay bumagsak ang pod ni Shaw sa mundo ng mga Titan na ang Axis Mundi at kahit pa hindi nila makontakt sina Billy ay sinimulan nilang pag-aralan ang lugar ng ilang linggo. Subalit isang araw ay biglang inatake ang grupo ng isang napakalaking Titan hanggang sa mahigop si Shaw ng isang napakalakas na portal. Sa taong 1982, nagising si Shaw na nasa isang kama at nilapitan siya ng mga scientist upang pag-aralan. Sa sunod na araw ang nurse na si Emiko ay dahil napansing hindi kumakain si Shaw ay iniwanan niya ang lalaki ng isang biskwit. Mabilis na ginawang hostage naman ni Shaw si Emiko at sinabihan ang mga empleyado na iharap sa kanya si Billy Randa. Pero si Hiroshi na nasa wastong edad na ay sinabi kay Shaw na patay na si Billy at naibalik siya sa Monarch facility nila matapos ang 20 taon. Pagkatapos ay pinakita ni Hiro ang pocket knife na binigay sa kanya noon ni Shaw na di mapaniwalaan ng lalaki. Pagsapit ng gabi ay binigyan ni Hiroshi si Emiko ng bulaklak bilang pagpapasensya sa nagawa sa kanya ng tiyuhin niya. Kinabukasan ay nagising si Shaw na nasa kama uli at tinanong sa kanya ni Hiroshi kung anong nangyari sa kanya. Matapos naman may kwento ni Shaw ang karumal-dumal na nangyari sa mga kasamahan niya sa mundo ng mga Titan ay sinabi sa kanya ni Hiroshi na natagpuan nila siya sa kagubatan ng Higashizumo, Japan malapit sa isang butas ng gamma radiation. Ngunit dahil naniniwala si Hiroshi na nasisiraan na ng ulo si Shaw katulad ng ama niyang si Billy ay plano niyang ipadala ang tiyuhin sa isang retirement home. Kinumbinsi naman ni Shaw si Hiro na ipagpatuloy nila ang misyon ng Monarch subalit naniniwala ang lalaki na mas mabuting hindi nilang tatlo nagambala ang mga Titan noon. Pagdating naman ni Shaw sa retirement home ay ginugol niya roon ang ilang taon niya habang umiinom ng gamot hanggang sa tumanda siya. Pero nang napanood ni Shaw ang balita tungkol sa mga Titan ay agad na tinigil niya ang pag-inom sa gamot niya. Bumalik sa taong 2015 ang istorya kung kailan nagising si Colonel Shaw na bumalik sa mundo ng mga Titan at nagmadaling ginabayan niya si May palayo mula sa malakas na pagsabog ng mga kuryente sa lupa hanggang sa makalayo ang dalawa sa lugar. Pagkatapos ay sinimulan nilang hanapin si Kate sa paligid. Sa sunod na eksena ay nagising si Kentaro na nasa ospital na ng Tokyo, Japan. Kinuwento naman sa kanya ni Tim ang mga nangyari sa power plant nakaraan pati na ang pagkahulog ni Kate sa portal na labis na kinalungkot ng binata. Maya-maya ay nadiskubre ni Dr. Barnes na ang mga gamma radiation na nadedetect nila ay isang signal na ipinapadala sa kanila mula sa loob ng portal. Makalipas ang ilang araw ay pagpunta ni Kentaro sa opisina ng ama niya sa Japan ay biglang nagpunta roon si Hiroshi upang ipagpatuloy ang trabaho niya sa disyerto. Nang natanong ni Hiroshi kung anong ginagawa ni Kentaro sa disyerto ay nasagot ng binata na dahil hinahanap nila siya ni Kate. Binunyag naman ni Kentaro sa ama na patay na si Kate na hindi mapaniwalaan ni Hiroshi pero sinisi siya ng binata sa pagkamatay ng kapatid niya nang dahil sa patuloy na paglayo niya sa kanila. Sa kasalukuyang iyon ay nagising si Kate na nasa kabilang parte ng Axis Mundi ngunit biglang lumapit sa babae ang isang bramble boar. Pero nang aatakihin si Kate ng bramble boar ay biglang may pumana sa mata ng halimaw kaya tumakbo ito palayo sa babae at laking gulat niyang makitang niligtas pala siya ng lola niyang si Keiko Randa. Inakala naman ni Keiko na isa si Kate sa rescue party na sumunod sa signal na pinadala niya at pumunta sila sa lokasyon na posibleng pagbagsakan ng iba pa. Hanggang sa makita nila sa daan si May na labis na kinatuwa ni Kate. Pero si Shaw na nahihiyang magpakita kay Keiko ay binunyag na matapos ang ilang linggong pananatili ng babae sa Axis Mundi ay maraming taon na ang lumipas sa mundo nila.
Agad na na-realize ni Keiko na dahil yun sa kakaibang sitwasyon sa Axis Mundi at nagulat siyang makitang matanda na si Sho. Ngunit nang nasabi pa ni Sho na patay na si Billy ay kinalungkot ito ni Keiko. Pero binunyag ni Kate sa kanya na mabuti ang kalagayan ni Hiroshi at siya ang apo niya na labis na kinagulat ng babae. Maya-maya ay kinumbinsi ni Tim ang deputy director na tulungan ang taong nagpadala sa kanila ng signal mula sa loob ng portal. Subalit tumanggi si Verdugo dahil mas kailangan nilang mag-focus sa mas lumalalang sitwasyon ng mga gamma radiation sa buong mundo. Samantala si Kentaro ay natanong sa ama kung bakit siya nagpunta sa Alaska. Pinaliwanag ni Hiroshi na plano niyang matukso ang isang Titan na buksan ang isang gateway roon papunta sa mundo ng mga ito. Ginawa ni Hiroshi ang lahat ng iyon upang mapatunayan sa mga tao na totoo ang teorya ng mga magulang niya. Dahil kung patuloy na nagtrabaho sina Keiko at hindi inakalang mga nasisiraan ng bait ay hindi naganap ang G-Day. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Hiroshi ang anak na makipagtulungan sa kanya na alamin kung paano mamumuhay ang mga tao na kasama ang mga Titan upang makasurvive. Ngunit dahil sa mga maling nagawa ni Hiroshi sa pamilya nila ay tumanggi si Kentaro sa ama. Sa sunod na eksena ay uminom si Kentaro sa bar ng kaibigan niya at biglang pinuntahan siya roon ni Tim. Sinabi ni Tim kay Kentaro na nakatanggap sila ng signal sa butas ng mga gamma radiation na posibleng mula sa isang tao at sa tingin niya ay may ideya rito ang ama niya. Habang nasa opisina naman si Hiroshi ay pinuntahan siya ni Kentaro at kasama si Tim ay pinaliwanag nila sa kanya na dahil sa natanggap nilang signal mula sa mga gamma radiation ay posibleng buhay si Kate sa kabilang parte ng portal. Nasabi pa ni Kentaro na tutulungan niya ang ama sa research niya kung tutulungan rin niya silang mahanap ang kapatid niya. Nang natanong naman ni Hiroshi kung paano nila magagawa yon nang walang tulong ng Monarch ay nakaisip si Tim ng ideya. Maya-maya ay pinakita ni Keiko kina Kate ang gamma radiation simulator na bumagsak kasama ng pod ni Sho noon at ito ang ginamit ng babae upang makapagpadala ng signal mula sa mundo nila. Pero si Sho ay naisip na maaari nilang magamit ang equipment na yon pabalik sa mundo nila at pinagtulungan nilang apat na buhatin ito hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan bumagsak ang pod ni Sho noon. Laking gulat naman ni Sho na makitang gumagana pa rin ang pod at nagmadaling kinabit nila rito ang equipment bago sila sumakay sa loob. Pag-activate nila ng gamma radiation simulator ay nagbukas ang portal sa di kalayuan subalit mabilis na lumapit kina Sho ang isang Iron Dragon at binangga ang pod nila. Pagkatapos ay lumapit rin sa grupo ang isang napakalaking Iron Dragon at matapang na lumabas pa rin si Sho upang ikabit ang nakalas na cable. Pero pagharap ng higanteng halimaw kay Sho ay biglang lumabas si Godzilla sa portal at ito ang inatake ng Iron Dragon. Nagkaroon ng matinding sagupaan ang dalawang dambuhalang Titan pero dahil sa pambihirang lakas ni Godzilla ay nagawa niyang mabugahan ng atomic breath ang dragon at may hagis sa kalapit na bundok. Patuloy na inatake ng Iron Dragon si Godzilla pero nagawa niyang mawasak ang isang pakpak nito bago malakas na ihagis sa portal. Ngunit nagsimulang higupin ng portal ang lahat ng bagay sa paligid pati na ang pod ni Sho. Si Keiko naman ay pilit na hinawakan si Sho pero nagpasalamat siya sa babae bago bumitaw sa kamay nito at mahulog. Pagpasok ng pod sa portal ay bigla silang lumabas sa isang di malamang lugar sa taong 2017 at ang mga agents ay pinunta sila kina Kentaro. Labis na natuwa si Kate na mahagkan muli ang ama pero hindi masukat ang saya ni Hiroshi na makita muli ang ina niya matapos ang napakahabang panahon. Si Keiko naman na labis na nagulat na makita si Hiroshi na nasa wastong edad na ay masayang niyakap ang anak. Subalit nalaman ni May na nakipagtulungan pala si Tim kina Brenda upang mapondohan ang pagpapatayo sa lugar ng pasilidad na yun bilang paghanda sa ligtas na pagbalik nila. Kalaunan ay biglang nag-alarm ang buong pasilidad at makikitang yun pala ang Apex Cybernetics Research Center sa Skull Island. Paglapit naman ni Kong sa pasilidad ay kinalabog niya ang dibdib at sumigaw ng napakalakas. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.